Nagsimula ang lahat sa isang Pasko party, pero hindi ito naging masaya. Ang pamilya ng aking manugang, ang mga Whitman sa Forbes Park, ay hindi lang ako binigyan ng kahiyaan. Kinutya nila ako ng harapan. Sinabihan akong umalis dahil marumi at gusot ang aking damit. Nagmakaawa ang aking anak na si David, pero ang boses ni Amanda ay matalim. Umalis na lang po kayo. Isipin nyo, matapos ang ilang taong pagtitiis, iyon pa ang isinukli nila sa akin. Ilang taon akong naging kausap lang ni David, hindi nila ako kinikilala. Ako na siyang ilaw ng tahanan ng aking anak. Pinagkasyahan ko ang aking munting pensyon para lang makabili ng disenteng damit, 30,600 na damit, para lang maging karapat-dapat sa kanila. Pero para sa kanila, wala akong kwenta. Ang hindi nila alam, ang kinutya nilang Lola Maria ay may dala palang sikreto. Na-late ako, tama. Marumi ako, tama. Pero bakit ako na-late? Tumigil ako para tumulong sa isang matandang babae na nasiraan ng sasakyan sa gitna ng unos. Ang kabaitan ko, yun pala ang magiging trump card ko. Hindi nila alam, ang babaeng tinulungan ko, ang lola na pinakamayaman sa lahat, ay si Lola Elena Whitman, ang tunay na nagtatag ng kanilang imperyo. Hindi na ito tungkol sa party o sa damit ko. Ito ay tungkol sa justice, hustisya. Gusto nilang mawala ako. Ngayon, babawiin ko ang lahat, ang dangal ko, at bibigyan ko sila ng aral na isasama nila hanggang sa kanilang apo. Sino ba sa inyo ang nakaranas na ma-judge dahil lang sa pera? Like and share nyo ang video na ito at syempre comment na. Saan kayo nanonood? Kwentuhan nyo ako, ang paghawak ko sa imbitasyon na iyon para sa Pasko party ay hindi nagdala ng agarang tuwa sa aking puso. Sa halip, para itong isang susi na nagbukas ng isang lumang baul ng mga alaala na matagal ko ng pilit na kinakalimutan. Isang baul na puno ng pait, ng pagbabaliwala at ng tahimik na pagluha. Kailangan ninyong maunawaan mga kaibigan, ang kaba na nararamdaman ko habang binabasa ang magandang papel na iyon ay hindi lang simpleng nerbiyos ng isang matanda. May mas malalim itong pinanggagalingan. Ito ay ang buong kasaysayan ng aming relasyon sa pamilya Whitman, isang kasaysayan na punong-puno ng hindi sinasadyang pagbaliwala at sadyang diskriminasyon na tumutusok sa puso ng isang ina. Hindi ito nagsimula sa party na ito. Ang ugat ng hapdi na ito ay bumalik pa noong mga panahong nagsisimula pa lang si David, ang aking pinakamamahal na anak, at si Amanda. Naalala ko pa noong nag-aaral si David, nagre-residency siya noon sa isang kilalang ospital sa Maynila. Nagsisikap siya araw at gabi, wala siyang tulog. Doon niya nakilala si Amanda. Mula pa lang sa simula, nang ikwento niya sa akin ang tungkol sa babaeng ito, alam ko na bilang isang ina, may kutob ako. Alam ko na ibang-iba ang mundo nila. Ang mundo ni Amanda ay mundo ng matataas na pader sa Forbes Park, puno ng pribilehyo, ng pagiging perpekto, at ng mga inaasahan na hindi ko kayang abutin kahit anong pilit ko. Ang mundo ko naman? Simple lang. Sapat lang. Mundo ito ng pagtitipid sa palengke, ng pag-aabang ng sale, at ng pagsisikap na pagkakasyahin ang pensyon. Utang na loob ko sa aking yumaong asawang si Frank ang lahat ng meron kami. Ang bawat piso ay pinahalagahan namin. Ang bawat gamit sa bahay namin may kwento ng pawis at pagmamahal. Ang unang pagbisita ni Amanda sa aming maliit na apartment, hinding-hindi ko malilimutan hanggang sa huling hininga ko. Tandang-tanda ko pa ang amoy ng niluluto kong adobo at kare-kare, ang mga paborito ni David, dahil gusto kong maging espesyal ang lahat. Gumising ako ng madaling araw para pumunta sa palengke para makuha ang pinakasariwang sangkap. Hindi ako nag-iisip ng masama. Talagang inasikaso ko siya dahil mahal siya ng anak ko. Nilinis ko ang bahay, pati ang mga sulok na hindi naman nakikita, pinakintab ko ang sahig gamit ang bunot. Inayos ko ang mga luma naming muebles, yung sofa na medyo kupas na ang tela pero matibay pa rin. Iyon ang mga gamit na pinag-ipunan namin ni Frank noong nagsisimula pa lang kami. Ang mga muebles na yon may mga gasgas na, oo. Pero para sa akin, punong-puno iyon ng alaala. Sa bawat lamat at gasgas, nandoon ang kwento ng aming pagsisikap, ng aming pagsasama bilang pamilya, iyon ang yaman namin.
Pero nang pumasok si Amanda sa pintuan namin, tiningnan niya ang lahat ng may bahagyang pagkasuklam. Hindi siya nagreklamo, ni isang negatibong salita ay walang lumabas sa bibig niya. Pero nakita ko sa kanyang mga mata. Nakita ko sa paraan ng pagtingin niya sa dingding na medyo luma na ang pintura. Sa paraan ng pagtingin niya sa sahig. Sa kanyang mga kilos na parang ayaw niyang dumikit sa kahit ano. Parang natatakot siyang madumihan ang kanyang mamahaling damit. Sa kanyang hindi pag-upo ng maayos sa sofa namin, na parang nakaupo siya sa tinik. Nagpakita siya ng distansya. Sinubukan kong makuha ang loob niya sa pamamagitan ng pagluluto. "Hiha, tikman mo itong luto ko," sabi ko nang may ngiti, inaabot ang plato nang may pagmamalaki. Pero si Amanda, tila hindi siya apektado. Kumuha lang siya ng kapiranggot na laman, parang tinitikman niya kung may lason. Pagkatapos, nagbigay siya ng isang papuri na mas masakit pa sa pangiinsulto. "It's very cozy," o napakakomportable daw, sabi niya habang iniikot ang paningin sa aming maliit na sala. Ang tono niya ay patay, walang buhay. Para bang ang salitang cozy ay ang pinakamasamang salita na pwedeng itawag sa isang bahay. Alam ko ang ibig niyang sabihin. Ang ibig sabihin niya, maliit. Ang ibig sabihin niya, masikip. Ang ibig sabihin niya, hindi akma sa kanya. Ang ibig sabihin niya, mahirap kami. Ang salitang iyon ay tumatak sa isip ko. Cozy. Para sa kanya, ito ay insulto. Para sa akin, ito ay tahanan. Naisip ko noon, habang naghuhugas ako ng pinggan at sila ay nagtatawanan sa sala nang hindi ako kasali, bakit hindi niya ako magustuhan? Nagpakita ako ng taos-pusong interes sa kanyang buhay. Tinanong ko siya tungkol sa trabaho niya, sa pamilya niya. Pero nakita ko na kategorya na ako ni Amanda. Sa isip niya, ako si mahirap na ina ni David. Ang ina na dapat itago. Ang kamag-anak na hindi pwedeng ipagmalaki sa mga sosyal niyang kaibigan. Ang label na iyon tila hindi na mababago kahit anong gawin ko. Ang hiya na naramdaman ko noon, sinubukan kong lunukin kasama ng mapait na laway. At ang kasal nila? Diyos ko, iyon ang una kong matinding pagtikim sa kapangyarihan at kayamanan ng pamilya Whitman. Ginawa sa kanilang napakalaking estate sa Tagaytay, kung saan nakikita ang buong bulkan, isang lugar na para lang sa mga mayayaman at makapangyarihan. Ang gastos ng kasal na iyon, ang mga bulaklak na imported pa galing ibang bansa, ang pagkain na hindi ko man lang mabigkas ang pangalan, ang ilaw at tunog, sigurado akong mas mahal pa sa pinagsama-samang kinita ko sa loob ng 5 taon. Napakalaking pagkakaiba. Napakalaking agwat sa aming mga mundo. Parang langit at lupa. Napakaliit ng pakiramdam ko habang naglalakad ako sa reception. Napakaliit. Naisip ko, ito ba ang kasalanan ko? Bakit ko hinayaang maramdaman ko ito? Bakit ako nahihiya sa sarili kong pagkatao? Pero wala akong magagawa. Ang suot ko? Ang pinakamaganda kong damit, isang kulay asul na bestida na binili ko pa para sa libing ni Frank. Alam kong hindi ito gawa ng sikat na designer sa Maynila. Alam kong lumana ang estilo. Pero malinis ito, planchado, at may dignidad. Ito ang damit na isinuot ko noong nagpaalam ako sa asawa ko. Kaya sagrado ito sa akin. Pero sa gitna ng mga bisita na suot ang mga damit na nagkakahalaga ng 100,000 piso, na kumikinang sa ilalim ng higanting chandelier, pakiramdam ko, isa akong maya sa gitna ng mga pabo. Mga pabo na nagpapayabangan ng kanilang mga balahibo at walang pakialam sa isang maliit na ibon na tulad ko. Noong ipinakilala ako ni Patricia Whitman, ang nanay ni Amanda, sa mga bisita, doon ko naramdaman ang tunay na sakit na tumagos sa buto. Lumapit siya, hawak ang kanyang baso ng alak at itinuro ako sa mga kaibigan niya. Hindi niya ginamit ang pangalan ko. Hindi niya sinabing, ito si Maria, ang masipag na ina ni David. Ang sabi niya lang, nang walang kasigla-sigla, siya ang nanay ni David galing sa probinsya. Tanging relasyon at heograpiya. Para akong isang malayo at di gaanong mahalagang kamag-anak na obligado lang nilang kilalanin dahil nandoon ako. Ang pagpapakilala na iyon, parang sinabi niyang, hindi siya kabilang dito, huwag niyo siyang pansinin. Wala siyang halaga. Ang sakit, matindi. Gusto kong umiyak, pero pinigilan ko para kay David. Ngumiti ako, kahit nadurog na ang puso ko.
Ngunit sa gitna ng lahat ng karangyaan at pagmamataas ng mga tao sa paligid, may isang taong nakakuha ng atensyon ko. Si Lola Elena Whitman, ang lola ni Amanda. Nakaupo siya sa isang sulok, parang isang reyna sa kanyang trono. Napaka-elegante niya, sa isang klaseng paraan na tanging mga totoong mayaman lang ang mayroon, yung hindi kailangang sumigaw ang kayamanan dahil natural na sa kanila. Ang kanyang buhok ay pilak at maayos. Ang kanyang mga mata, asul at matalas. Hindi siya tumitigil sa pag-oobserba. Hindi siya walang alam o ulyanin tulad ng sinasabi ni Amanda. Nakita ko, pinapansin niya ang bawat pag-uusap, bawat interaksyon. Tahimik siya, pero nakikita niya ang lahat, pati ang lungkot sa mga mata ko nang ipakilala ako ni Patricia. Napakatalino ng itsura ng lola mo. Bulong ko kay Amanda noong gabing iyon, sinusubukang makipag-usap. Si Lola po. Nako, nagtatago lang yan ng opinyon? Sagot ni Amanda ng maingat, parang ayaw niyang pag-usapan. Hinahayaan niya lang po si Papa na humawak sa negosyo. Hinahayaan lang. Ang salitang iyon, hinahayaan, ay tumatak sa isip ko. Nagdulot ito ng hinala. Hindi niya sinabing, hindi niya kaya, kundi hinahayaan niya lang. Ibig sabihin, kaya niyang gawin. Pinili lang niyang maging tahimik. Sino siya talaga? Ano ang tunay na papel niya sa pamilyang ito? Bakit siya nakaupo doon na parang siya ang may-ari ng lahat habang ang iba ay nagkakagulo? Pagkatapos ng kasal, lumipat si David at Amanda malapit sa pamilya niya. Naging bihirang ang pagbisita ko, naging maikli ang tawag. Kapag nagkikita kami, pilit ang usapan. Si David, tila nagtatranslate sa pagitan ng dalawang magkaibang wika. Ang wika ng puso ko at ang wika ng pera nila. Ang usapan sa hapagkainan nila ay tungkol sa mga negosyo, sa mga kaganapan sa country club at mga bakasyon sa Europa. Mga bagay na maaari kong pakinggan pero hindi ko pwedeng lahukan dahil wala akong karanasan doon. Sinubukan ni David na tulungan ako. Ma, bakit hindi mo subukan magtanong kay Patricia tungkol sa garden club niya? Pero alam kong natatalo siya sa laban. Natatalo siya laban sa tahimik, ngunit patuloy na kampanya ni Amanda na ilayo ako. Kaya ang imbitasyon na ito ay puno ng bigat. Ang pagtanggap sa imbitasyon para sa Pasko party na ito ay hindi simpleng pagdalo sa isang kasiyahan. Para sa akin, nangangahulugan ito ng isang linggong puspusang paghahanda, parang sundalo na naghahanda sa gera. Ito na ang aking huling eksamen. Ito na ang huling pagkakataon ko. Kailangan kong pumasa. Hindi lang para sa kanila, kundi para sa sarili ko. Upang patunayan sa sarili ko na karapat-dapat ako sa buhay ng aking anak. Na hindi ako isang basahan na pwedeng itapon sa gilid kapag hindi na kailangan. Ang pinakamalaking hamon ay ang damit. Ang aking maliit na pensyon sapat lang para sa kuryente, tubig at pagkain sa araw-araw. Minsan nga, kinukulang pa kapag tumaas ang presyo ng bilihin. Hindi ito kasya para sa designer dress na inaasahan sa mga party ng mga Whitman sa Forbes Park. Alam ko kung paano sila tumingin. Tinitingnan nila ang tela, ang tatak, ang tabas. Kapag mura ang suot mo, para ka na ring invisible sa kanila. 2 araw akong naghahanap ng damit. Umikot ako sa mga outlet stores at mga tindahan na nakasale sa mga mall. Sumakit ang paa ko kakalakad. Kailangan kong humanap ng bagay na mukhang mamahalin, pero hindi masisira ang aking budget para sa susunod na buwan. Nakakapagod. Nakakahiyaring pumasok sa mga tindahan at tingnan ang presyo tapos lalabas din dahil hindi kaya. Ang sales lady na tumulong sa akin sa huling tindahan, napakapasensyosa. Nakita niya siguro ang desperasyon sa mata ko. Kinailangan kong ipaliwanag ang aking sitwasyon nang hindi nawawala ang aking dignidad. Gusto ko pong makasama sa isang formal na Pasko party, sabi ko sa kanya ng mahina. Yung tipong lahat sila mayaman, Hija. Yung hinuhusgahan ka batay sa tatak at sa presyo ng suot mo. Kailangan ko ng baluti. Naintindihan niya ako. Tumango siya at naghanap sa likod. Nakita niya ako ng isang burgundy dress. Ang kulay ay malalim at mayaman, kulay ng alak. May mga palamuti sa leeg na tila mamahalin kapag natamaan ng ilaw. Tiningnan ko ang tag ng presyo at halos malula ako. Orihinal na presyo,
Tinatayang 11,000 piso. Napakamahal. Isang buwang pagkain na namin iyon. Pero dahil marked down na ito at last piece na dahil wala ng ibang size, nakuha ko ito sa halagang 3,600 piso. Napakalaking tipid. Hinawakan ko ang tela. Malambot. Hindi ito mukhang mura. Sa isip-isip ko, mukha itong desente. Mukha itong may dignidad. Sa damit na ito, baka sakaling tratuhin nila akong tao. Baka sakaling tingnan nila ako sa mata. Binili ko ito nang walang pag-aatubili kahit alam kong magdidildil ako ng asin sa susunod na linggo. Binili ko rin ang sapatos na may katugmang kulay. Kahit na medyo masikip sa hinlalaki ko dahil sale din at hindi eksakto ang size. Tiis ganda, sabi nga nila. Sanay naman akong magtiis. At isang maliit na bag na akmang-akma sa kulay ng sapatos. Ang lahat planado. Ang lahat mukhang may halaga kahit ang totoo ay pinagkasyahan ko lang ang bawat sentimo. 2 beses tumawag si David sa linggong iyon. Inaasahan ko na magiging masaya siya na pupunta ako. Pero sa halip na excitement, ang boses niya ay puno ng tensyon at pag-aalala. "Ma, tandaan mo ha?" sabi niya sa telepono, parang kinakapos ng hininga. Ang pamilya ni Amanda, conservative sila. Iba ang pananaw nila. Mga usapang ligtas lang tayo. Huwag ka raw magsalita tungkol sa politika o tungkol sa mga problema sa pera. O, anumang controversial, gusto ni Amanda na maging perfect ang lahat. Parang tinuturuan niya ako kung paano huminga. Parang bata ako na kailangang gabayan sa bawat hakbang. Ang sakit isipin na ang anak na pinalaki ko, tinuruan kong magsalita at lumakad. Ngayon ay siya pang nagdidikta kung paano ako dapat kumilos para hindi siya mapahiya. "Anak, naghapunan ako bago ka pa ipinanganak." Sabi ko, sinusubukang magpatawa para mawala ang kaba niya, kahit na gusto kong umiyak. "Kaya ko na yan. Ang kailangan mo lang, magtiwala sa nanay mo. Hindi ako gagawa ng eksena." Pero ang totoo, ang kaba sa dibdib ko ay malaki. Naiintindihan ko ang stress ni David. Mahal niya ako, alam ko iyon. Gusto niya akong maging parte ng buhay niya, oo. Pero mas gusto niyang panatilihin ang status niya sa pamilya ng asawa niya. Si David ay nasa gitna, at ako ang naging pabigat. Ako ang risk. Ako ang variable na hindi nila makontrol. Ang di sinasabing mensahe sa bawat tawag niya ay malinaw, parang nakasulat sa hangin. "Ma, parang awa mo na. Huwag mo kaming ipapahiya." Ang buong effort ko, ang bawat piso na ginastos ko, ay para lang hindi sila mapahiya sa mga kaibigan nila. Hindi para maging masaya ako, kundi para hindi sila malungkot. Kinagabihan bago ang party, nagpraktis ako sa harap ng salamin. Nag-iisa sa aking kwarto habang natutulog na ang pusa ko. Isinuot ko ang damit. Tiningnan ko ang sarili ko. Paano sasagutin ang tanong tungkol sa trabaho ko? Paano iwasan ang mga tanong tungkol sa aking maliit na apartment? "It's very cozy," sasabihin ko. Ginagaya ang tono ni Amanda noong insultuhin niya ang bahay ko. Small but ours. Maliit pero amen. Paano magpanggap na interesado sa country club events na wala akong kaalam-alam? Nag-aral ako ng mga sagot. Nag-aral ako kung paano ngumiti kahit hindi totoo. Tumawag ako sa aking kapitbahay, si Mrs. Chen, isang matandang imigrante na alam ang pakiramdam ng pagsubok na mag-fit in sa isang bagong mundo. Siya lang ang nakakaintindi sa akin. "Malaking party ba bukas?" tanong niya habang inaabot ko ang susi para pakainin ang pusa ko kung sakaling gabihin ako. "Ang pinakamalaki, Mrs. Chen. Napakayaman at napakapormal ng mga biyenan ni David. Ito na ang pagkakataon ko. Kinakabahan ako. Hinawakan niya ang kamay ko ng mahigpit. Ang kamay niya ay magaspang pero mainit. Maging sarili mo lang, Maria. Kung hindi nila nakikita ang halaga mo, sa kanila na ang kawalan. Huwag mong baguhin ang puso mo para sa kanila." Ang ganda pakinggan ng payo niya. Pero ang pagiging sarili ko, hindi gumana sa loob ng 3 taon. Hindi sapat ang pagiging ako lang. Hindi sila ang problema, naisip ko ng may pait. Ako ang problema. Kailangan kong magbago. Kailangan kong maging perpekto para sa kanila. Kailangan kong maging kung sino man ang gusto nilang makita. Maaga akong natulog, pero hindi ako dinalaw ng antok agad. Nakatingin lang ako sa kisame, nagdarasal. Plinano ko ang bawat detalye para sa bukas.
Hair appointment ng alas 10 ng umaga para maayos ang buhok ko. Final fitting ng damit ng alas 12 para sigurado. Dating sa party ng alas 2:15. Fashionably on time, hindi masyadong maaga, hindi huli. Naisip ko, siguro, sa wakas, titingnan ako ni Lola Elena nang may paggalang. Baka sa wakas, magkaroon ako ng puwang sa mesa nila. Sana. Isang malaking sana. Ngunit hindi ko alam, habang nakahiga ako sa aking kama, na ang tadhana ay may ibang plano para sa akin. Isang plano na susubok hindi sa ganda ng damit ko, kundi sa ganda ng puso ko. At ang plano na iyon ay darating sa anyo ng isang bagyo. Ang lahat ng perpektong plano ko, ang bawat minutong inilaan ko sa pag-aayos ng aking schedule, ay sinira ng kalikasan sa isang iglap. Dumating ang Sabado ng umaga, hindi dala ang sikat ng araw na inaasahan ko, kundi dala ang isang malakas na bagyo. Hindi ito simpleng ulan lang na tumitigil din agad. Ito ang klase ng bagyo na nagpapabaha sa buong Metro Manila, ang klase ng hangin na nagpapatumba ng mga puno at nagpapalipad ng mga bubong. Nagising ako sa tunog ng hangin na humahampas sa bintana ko na parang galit na hayop na gustong pumasok. Madilim ang langit, kasing itim ng gabi kahit alas 8 na ng umaga. Tiningnan ko ang telepono ko at nakita ko ang orange rainfall warning at mga balita tungkol sa baha sa mga pangunahing kalsada. Ang buong syudad parang naka-lockdown dahil sa sama ng panahon. Ang una kong naramdaman ay panic. Isang malamig na takot ang gumapang sa dibdib ko. Paano na ang plano ko? Paano na ang buhok ko? Paano na ang damit ko? Tumawag ang salon kung saan ako nagpa-appointment. Kinansela nila ang booking ko. Pasensya na po, ma'am, sabi ng receptionist na halos hindi ko marinig dahil sa ingay ng ulan sa linya. Nawalan po kami ng kuryente at abot na po ng baha ang entrance namin. Hindi po makapasok ang mga staff. Binaba ko ang telepono ng may panghihina. Sunod naman, tumawag ang alteration shop kung saan ko iniwan ang damit ko para plansahin at ayusin ang konting luwag sa bewang. Baha na po dito, ma'am. Sarado po kami. Mabuti na lang at nakuha ko na ang damit kahapon, kundi ay wala akong susuotin. Pero lahat ng professional help na inaasahan ko para magmukhang tao, para magmukhang kabilang sa mundo ng mga Whitman, ay naglaho na parang bula. Pagdating ng tanghali, nakaupo ako sa aking luma at kupas na bathrobe, nakatingin sa labas ng bintana. Pinapanood ko ang ulan na bumubuhos ng walang awa. Ang kalsada sa tapat namin ay nagsisimula ng maging ilog. Nagtataka ako, matutuloy pa ba ang party sa ganitong panahon? Siguro naman ay ika-cancel nila, di ba? Sino ba naman ang gaganahan mag-party habang bumabagyo? May kaunting pag-asa sa puso ko na baka ma-reschedule ito. Baka sa susunod, may araw na at makakapaghanda ako ng maayos. Pero nagkamali ako. Tumawag si David ng alas 12:30. Ma, pupunta ka pa rin ba? Tanong niya. Ang boses niya ay medyo hopeful na baka hindi na ako tumuloy. Masama talaga ang kalsada, baka mahirapan ka. Delikado sa labas. Bago ako makasagot, narinig ko si Amanda sa likod niya. Ang boses niya ay malakas, masigla, at walang bahid ng pag-aalala sa bagyo. Sabi niya, sabihin mo sa kanya, tuloy ang party. Nandito na ang lahat. Huwag ka mo siyang maarte. Ulan lang yan. Lahat? Ang salitang iyon ay tumarak sa puso ko. Lahat ng mga mayayamang kaibigan nila ay nandoon na? Lahat ng mga powerful business associates? Lahat, maliban sa akin. Paanong nandoon na sila? Doon ko napagtanto ang isang mapait na katotohanan tungkol sa agwat ng mayaman at mahirap. Ang bagyo ay para lang sa mga tulad ko. Para sa kanila na nakatira sa matataas na lugar sa Forbes Park. Para sa kanila na may mga malalaking SUV at chauffeur na kayang suungin ang baha, ang bagyo ay isa lang abala sa background. Hindi ito hadlang. Pero para sa akin na may lumang sedan at nakatira sa mababang lugar, ang bagyo ay isang kalaban. Napakasakit ng realization na ako lang ang lumalaban sa masamang panahon para makadalo. Ako lang ang nagpapakahirap. Ako lang ang kailangang sumuong sa baha para lang mapatunayan na mahal ko ang anak ko. Pupunta ako, anak, sabi ko kay David. Pinapatatag ang boses ko para hindi niya mahalata na naiiyak ako sa inis at takot. Hindi ko yan palalampasin. Darating ako.
Huwag kayong mag-alala. Binaba ko ang telepono at humarap sa salamin. Walang professional makeup artist. Walang hairstylist. Ako lang at ang aking mga lumang makeup na halos paubos na. Sinubukan kong kopyahin ang makinis na hitsura ng buhok at makeup na nakikita ko kay Amanda sa mga magazine. Nanginginig ng bahagya ang mga kamay ko habang nagli-lipstick. Hindi ko makuha ang tamang hugis. Nerves ito, sabi ko sa sarili ko. Hindi edad. Takot ito na baka hindi maging sapat ang itsura ko. Takot na baka pagpasok ko doon, makita nila ang mga kulubot na pilit kong tinatakpan ng foundation. Isinuot ko ang burgundy dress. Sa kabila ng lahat, perfect ang fit nito. Niyakap nito ang katawan ko ng maayos. Sa isang sandali, humarap ako sa buong salamin at naramdaman kong elegant talaga ako. Ang babae sa salamin, mukhang nababagay sa sopistikadong mga party. Mukha akong mayaman. Mukha akong may class. Kahit papaano, nabuhayan ako ng loob. Kaya mo ito, Maria, bulong ko sa sarili ko. Para kay David. Hanggang sa nakita ko ang aking practical na raincoat. Iisa lang ang kapote ko. Luma na ito, kulay dilaw na medyo kupas na ang kulay dahil sa tagal ng panahon. May mancha pa ito ng pintura noong nagpintura kami ng gate ni Frank. Hindi ito bagay sa damit ko. Wala akong elegante na trench coat or shawl. Pero ito lang ang proteksyon ko sa bagyo habang papunta sa kotse. Kung hindi ko ito isusuot, mababasa ako bago pa ako makapasok sa sasakyan. Umalis ako sa apartment ng 1:30. Binigyan ko ang sarili ko ng dagdag na oras para sa maingat na pagmamaneho. Ang kalsada ay masamang-masama. Madulas at halos wala nang makita dahil sa lakas ng ulan na hinahampas ng wiper. Ang mga puno sa gilid ng daan ay yumuyuko sa lakas ng hangin. Nag-iingat ang lahat, naglakad ng dahan-dahan ang trapiko, usad pagong. Ang bawat minutong lumilipas ay dagdag na kaba sa dibdib ko. Mahuhuli ako. Mahuhuli na naman ako. At kapag nahuli ako, mapapahiya si David. Ang lahat ay okay naman sana, hanggang sa marating ko ang paikot-ikot at madilim na daan patungo sa estate ng mga Whitman. Ang daan na iyon ay liblib, puno ng matatandang puno ng akasya. Walang ilaw sa poste dahil siguro napundi ng bagyo. Doon, sa gitna ng unos, kung saan wala kang ibang maririnig, kundi ang lagaslas ng ulan at ugong ng hangin. Doon ko siya nakita. At sa sandaling iyon, hindi ako nagalinlangan kahit isang segundo. Kahit alam kong ang desisyon ko ay maaaring sumira sa lahat ng pinaghirapan ko. Doon ko siya nakita, isang anino sa dilim, isang matandang babae. Ang tinatayang edad niya ay nasa late 70s or early 80s. Nakatayo siya sa tabi ng isang luxury sedan na nakatigil sa gilid ng daan. Naka-hazard lights ito, kumukurap-kurap na parang humihingi ng saklolo sa dilim. Bukas ang hood ng makina. Suot niya ang isang mamahaling coat pero basang-basa na siya. Ang hangin ay humahampas sa kanya, nililipad ang kanyang pilak na buhok na walang proteksyon. Nakita ko ang takot sa kanyang tindig, ang paraan ng pagyakap niya sa sarili niya para labanan ang lamig. Ang smart thing na dapat gawin, ang lohikal na gawin, tawagan ang roadside assistance o pulis sa telepono ko para sa kanya at ipagpatuloy ang pagmamaneho. Huli na ako sa party, ang pagtigil ay mas lalong magpapahuli sa akin. Ang perfect outfit ko, ang damit na pinagkagastusan ko ng huling pera ko, ay masisira kapag lumabas ako sa ulan. Masisira ang makeup ko, masisira ang buhok ko, magmumukha akong basahan pagdating ko sa party. Pero hindi ko kayang iwanan ang isang matandang babae na na-stranded sa mapanganib na panahon at baha. Kahit pa mga hulugan yon na darating ako sa party na less than perfect. Kahit pa mga hulugan yon na mapapahiya ako kay Amanda. Sa aming kultura bilang Pilipino, ang bayanihan at ang paggalang sa matatanda, number 1 iyan. Ito ang itinuro sa akin ng nanay ko. Ito ang itinuro ko kay David. Hindi ko maatim na lagpasan ang isang lola na nangangailangan na baka sa ibang pagkakataon ay ako rin. Paano kung nanay ko iyon? Paano kung ako yon? Ito na, naisip ko habang humihigpit ang hawak ko sa manibela. Ito ang tunay na pagsubok ng araw na ito. Hindi ang damit, hindi ang party, kundi ito. Huminto ako sa likod ng kotse niya. Binuksan ko ang bintana at sumigaw dahil sa lakas ng ulan na halos lunurin ang boses ko. Lola, kailangan niyo po ng tulong?
Lumingon ang babae. Ang kanyang asul na mga mata, matalas pa rin kahit na nasa gitna ng bagyo. Hindi siya naguguluhan. Hindi siya mukhang kawawa. May dignidad pa rin siya kahit basang-basa, parang isang kapitan ng barko na hindi iniiwan ang lumulubog na sasakyan. Ayaw umandar ng kotse ko, kalmado niyang sabi, pero rinig ko ang panginginig sa boses niya dahil sa lamig. Ang tinig niya ay mahina pero malinaw. Dapat, tumawag na lang ako ng tulong at umalis. Pero ang kanyang dignidad, ang tapang niya ay nagpaalala sa akin sa sarili kong ina at sa yumaong asawa ko na laging tumutulong sa iba. Titingnan ko po, narinig kong sabi ko, bago pa ako makapag-isip. Lumabas ako ng kotse, agad akong sinalubong ng malakas na hangin at ulan na parang sampal sa mukha. Ang raincoat ko walang nagawa. Ang eleganteng damit ko nabasa agad sa laylayan dahil sa talsik ng tubig mula sa daan. Ang sapatos ko lumubog sa putik. Ang buhok ko na inayos ko ng isang oras, gumulo agad at dumikit sa mukha ko. Naramdaman ko ang lamig na tumagos sa buto ko. Pinanood niya ako habang tinitingnan ko ang kanyang makina. Binuksan ko ito at tiningnan ang baterya gamit ang ilaw ng cellphone ko. Nakita ko agad ang problema. Puti na ang mga terminal dahil sa corrosion at humidity. Ito ang sakit ng mga sasakyan kapag maulan at luma na ang baterya. Corroded ang battery terminals. Sigaw ko sa kanya para marinig niya. Lola, may Coke po ba kayo sa kotse? Soft drink? Kahit ano pong carbonated? Tiningnan niya ako, naguguluhan. Kumunot ang noo niya. Coke? Sa gitna ng bagyo? Seryoso ba ako? Panglinis po sa corrosion, paliwanag ko, habang pinupunasan ng tubig sa mata ko na humahalo sa maskara ko. Turo ito ng asawa ko, emergency trick kapag walang tools. Binuksan niya ang pinto ng kotse niya, naghanap sa loob, at kinuha ang isang maliit na bote ng Coke mula sa kanyang handbag. Siguro ay baon niya. Iniabot niya ito sa akin. Habang ibinubuhos ko ang cola sa baterya at bumubula ito habang kinakain ang dumi, alam kong napaka-ridiculous ng hitsura ko. Dalawang babae na naka-formal wear, basang-basa sa gitna ng bagyo, nagbubuhos ng soft drink sa makina ng isang luxury car. Kung may makakakita sa amin, iisipin nilang nababaliw na kami. Hija, sisirain mo ang damit mo, sabi niya, nakatingin sa putik sa sapatos ko at sa basang laylayan ng bestida ko. May bahid ng pag-aalala sa boses niya. Sinira na po ng ulan? Sabi ko. Tumatawa ng mapait habang kinukuskos ang terminal gamit ang susi ng kotse ko para matanggal ang dumi. Minsan po, kailangan nating unahin ang pagtulong sa tao kaysa sa pagiging malinis. Damit lang po ito, nalalabhan. Ang konsensya, mahirap labhan. Karakter bago ang hitsura. Tumigil ako sandali, tumingin sa kanya habang tumutulo ang ulan sa mukha ko. Ang mga family events, nangyayari bawat taon, Lola. Pero ang pag-iwan sa isang tao sa panganib, iyon ang magpapabigat sa loob ko habang buhay. Hindi ko po kayo iiwan hanggat hindi umaandar ito. Huwag po kayong mag-alala. May nagbago sa ekspresyon niya nang sinabi ko iyon. Ang kanyang mapagmatsyag na tingin ay lumambot. Ang lamig sa mata niya ay napalitan ng init. Parang may nakita siya sa akin na matagal na niyang hinahanap. Parang sinuri niya ang kaluluwa ko at nakapasa ako. Subukan mong i-start ngayon, sabi ko, pagkatapos ibuhos ang huling patak ng Coke. Pumasok siya sa kotse. Inikot ang susi. Ang makina, umandar ng maayos. Ang tunog ng makina ay parang musika sa pandinig ko. Ngumiti siya. Isang ngiti na totoo at puno ng pasasalamat. Napakabuti mo. Hindi maraming tao ang titigil, lalo na't nakadamit para sa formal na party. Maraming dumaan, pero ikaw lang ang huminto. Tiningnan ko ang sarili ko sa ilaw ng sasakyan niya. May mantsa ng grasa ang kamay ko at damit. Basang-basa ako. Ang buhok ko ay parang pugad ng ibon. Hindi na po ako makakaharap sa party na ganyan ang itsura ko. Baka umuwi na lang ako. Nakakahiya po. Mapapahiya ang anak ko. Kalokohan, sabi niya ng matatag, lumabas ulit ng kotse at hinawakan ang braso ko. Ang sino mang worth knowing ay uunawa na inuna mo ang kabaitan bago ang vanity. Sumunod ka sa akin. Sabay tayong pupunta. Inabot niya ang isang business card na basa na rin ng ulan mula sa kanyang bulsa. Kinuha ko ito at binasa sa ilaw ng kidlat. Lola Elena Whitman.
Tumigil ang puso ko, nanlaki ang mata ko, parang tumigil ang bagyo sa paligid ko. Kayo po ang lola ni Amanda. Bulong ko, halos hindi makapaniwala. Ang kanyang asul na mga mata, walang hangganang init, may taglay na parang satisfaction at lihim na tuwa. Ako nga, at ikaw si Lola Maria, ang ina ni David. Huminto siya at hinawakan ang braso ko na puno ng grasa, hindi iniinda ang dumi. Matagal ko nang gustong makilala ang babaeng nagpalaki sa isang napakabuting tao. At ngayon, alam ko na kung saan niya nakuha ang kabaitan niya. Sumama ka sa akin, Maria. May ipapakita ako sa kanila. Sinubok niya ako. Sa paraang hindi sinasadya, sa gitna ng unos at dilim, napatunayan ko ang aking dangal. At sa sandaling iyon, alam kong magbabago ang lahat. Hindi dahil sa damit ko, kundi dahil sa puso ko. Habang sinusundan ko ang taillights ng luxury sedan ni Lola Elena Whitman papunta sa paikot-ikot na daan ng kanilang estate, sinubukan kong iproseso ang katotohanan na kakaharap lang sa akin. Ang utak ko ay nag-o-overtime, parang makina na hindi na langis. Lahat ng mga piraso ng puzzle sa buhay ko nitong nakaraang 3 taon ay biglang nagkonekta sa isang iglap. Ang buong buhay ko bilang biyenan ni Amanda ay umikot sa paghahanda para sa perpektong impresyon. Ang pag-aaksaya ko ng bawat piso sa damit, ang tiis ganda ko sa masikip na sapatos, ang stress ko sa pag-aalala kung paano ako mag-fit in sa kanila. At ngayon, ang lahat ng iyon nasira. Nasira hindi dahil sa pagkakamali, kundi dahil sa ginawa kong tama. Ang irony ng tadhana ay napakabangis. Huminto ako para tulungan ang isang estranghero, isang matandang babae na na-stranded sa gitna ng unos. At ang estranghero na iyon, sa dinami-dami ng tao sa Pilipinas, ay siya pa palang matriarch ng pamilyang sinubukan kong i-impress sa loob ng mahabang panahon. Ang babaeng kinatatakutan ng lahat. Ang babaeng may hawak ng susi sa kinabukasan ng anak ko ay siya ring babaeng inabutan ko ng Coca-Cola sa gitna ng ulan. Ito ang secret test na hindi ko inasahan at wala sa reviewer na ibinigay ni David. Ang pagsubok na pinili kong gawin, hindi dahil sa pressure nila, kundi dahil sa dikta ng konsensya ko at sa kabaitan na turo sa akin ni Frank. Wala akong ideya. Nauutal kong sinabi kay Lola Elena kanina bago kami sumakay sa kani-kaniyang sasakyan. Ang boses ko ay nanginginig pa rin, hindi lang dahil sa lamig kundi sa gulat. Sigurado akong wala ka, sabi niya sa akin. Ang kanyang tono ay puno ng layers ng kahulugan, layers ng kapangyarihan, layers ng strategy, at layers ng paghanga. Hindi niya ako hinusgahan batay sa aking basang damit o sa luma kong sasakyan. Hinusgahan niya ako batay sa desisyon ko sa oras ng kagipitan. Habang nagmamaneho ako sa likod niya, papasok sa higanting gate ng Forbes Park, naramdaman ko ang pagliit ko. Ang mga bahay dito ay hindi lang bahay, mga palasyo ito. Matataas ang pader, may mga guardhouse na mas malaki pa sa sala ko, at ang mga ilaw ay parang mga bituin na bumaba sa lupa. Ang ulan ay humina na ng kaunti, pero ang hangin ay malakas pa rin. Ang estate ng mga Whitman ay nakatayo sa dulo ng isang mahabang driveway na napapaligiran ng matatandang puno. Nang makita ko ito, para akong nasa eksena sa pelikula. Ang bahay ay napakalaki, gawa sa bato at salamin. Ang mga ilaw ng Pasko ay nakapalibot sa bawat bintana at poste na nagbibigay ng mainit na glow sa gitna ng madilim na gabi. Napakaganda, pero napakalamig tingnan para sa isang tulad ko. Kitang-kita ko ang mga anino ng mga eleganteng figura na gumagalaw sa loob ng malalaking silid. May hawak na wine glass. Nagtatawanan. Narito na ako. Darating ako hindi bilang ang eleganteng donya na pinangarap ko, kundi bilang ako, gulo-gulo, marumi, basang-basa at ganap na totoo. Huminto kami sa tapat ng grand entrance. May valet na naghihintay sa ilalim ng malaking bubong. Nakauniporme sila ng maayos, parang mga sundalo. Nang buksan ng isa ang pinto ni Lola Elena, nakita ko ang gulat sa mukha ng binata. "Mrs. Whitman," sabi ng valet, halos mabitawan ng payong. "Hindi po namin kayo inaasahan sa isa pang oras. Tumawag po ang driver ninyo kanina, sabi niya masyadong mapanganib ang kalsada at hindi siya makakarating. Akala namin." "Nagmaneho ako ng sarili ko," simpleng sabi ni Lola Elena habang bumababa.
Ang kanyang tingin ay matalim, parang sinasabi niyang, hindi ako basta-basta susuko sa bagyo. Iyon ang determination niya. Kahit basa ang coat niya, kahit magulo ang buhok niya, siya pa rin ang reyna ng lugar na ito. Walang question doon. Sumunod naman ang valet sa aking simpleng sedan. Nakita ko ang pagtataka at bahagyang pagkalito sa mukha niya nang makita ang lumakong sasakyan na tumutulo ang langis at putik. Siguro iniisip niya kung delivery ba ako o naligaw na kasambahay. Magmamaneho po ba kayo, ma'am? Ipapark po ba? Tanong niya, medyo alanganin. Opo, sabi ko, pinipilit na huwag manginig ang boses ko. Pakipark na lang po. Ibinigay ko ang susi. Wala na akong choice. Nandito na ako. Hindi na ako pwedeng umatras. Pagbaba ko ng sasakyan, naramdaman ko ang lamig ng hangin na tumagos sa basang damit ko. Niyakap ko ang sarili ko. Tiningnan ko si Lola Elena. Nakatayo siya doon, hinihintay ako. Hindi siya pumasok agad. Hinihintay niya ako. Halika Maria, sabi niya, pumasok na tayo. Naglakad kami patungo sa malaking pintuan. Salamin ito na may gintong frame. Bago kami pumasok, nahuli ko ang refleksyon ko sa salamin ng labi at napangiwi ako sa sakit ng nakita ko. Ang makeup ko halos natanggal na at kumalat sa ilalim ng mata ko, mukha akong panda. Ang buhok ko na inayos ko ng maingat kaninang umaga ay basa at nakadikit sa ulo ko na parang basahan. Ang mantsa ng grasa sa damit ko ay maitim at mas halata pa sa ilalim ng crystal chandelier na sumasalubong sa amin. Ang sapatos ko ay puno ng putik. Diyos ko, naisip ko. Mukha akong basahan. Mukha akong pulubi na napadpad sa palasyo. Ang aking dangal parang nakasabit sa mantsa ng grasa sa damit ko. Paano ako haharap sa kanila? Paano ako titingin kay David? Binuksan ng staff ang pinto. Isang bugso ng mainit na hangin at amoy ng mamahaling pabango at pagkain ang sumalubong sa amin. Ang tunog ng piano at tawanan ay biglang lumakas. Pumasok kami. Sa labi pa lang, nandoon na si Patricia Whitman, ang nanay ni Amanda. Pababa siya sa grand staircase ng may grace, suot ang isang kumikinang na gown. Tapos, huminto siya sa gitna ng hagdan nang makita niya kami. Ang ngiti sa mukha niya ay biglang naglaho. Eleanor! Ang boses ni Patricia ay matinis. At, Maria? Ang paraan ng pagkakasabi niya ng "at Maria", malinaw na ang ibig niyang sabihin ay, bakit nandito yan? At nakakainis. Sana hindi na lang siya dumating. Iyon ang laman ng kanyang tingin habang sinusuri niya ako mula ulo hanggang paa. Tinulungan ako ni Maria sa nasiraan ng sasakyan, kalmadong paliwanag ni Lola Elena, hindi pinapansin ang gulat ni Patricia. Napakatalino niya, sa totoo lang. Hindi ko alam na may nagawa akong desisyon sa buhay ko na kasing talino ng paghinto niya sa daan. Ang mga salita ni Lola Elena ay sharp at precise. Pero hindi ito naintindihan ni Patricia. Ang nakita lang niya ay ang dumi. Lumabas si Amanda mula sa pangunahing silid-kainan, hawak ang isang baso ng champagne. Ang ngiti niya natigilan nang makita ang hitsura ko. Para siyang nakakita ng multo. Ang mukha niya ay namutla, tapos namula sa inis. Naku po, Maria! Sigaw niya, halos mabitawan ang baso. Anong nangyari sa iyo? Bakit ganyan ang itsura mo? Bago ako makasagot, nagmadali si David na lumapit. Nakita ko ang hiya at pag-aalala na naglalaban sa mukha ng anak ko. Pero masakit aminin, mas malaki ang hiya na nakita ko kaysa sa pag-aalala. Tiningnan niya ako hindi bilang ina na nakaligtas sa bagyo, kundi bilang isang problema na kailangang solusyonan. Ma, okay ka lang ba? Tanong niya, pero pabulong. Para kang naaksidente, ano ba ang nangyari? Ayos lang ako, anak, sabi ko, sinusubukang ngumiti. Tumulong lang ako, may nasiraan kasi. Sana tumawag na lang kayo ng roadside assistance, sabi ni Amanda, pinuputo lang sasabihin ko. May tono ng pagkainis at panenermon sa boses niya. Ngayon, kailangan niyo pang mag-ayos bago makita ng lahat. Ang daming bisita, ma. Nandoon si senator, nandoon si governor. Ang salitang ma na binanggit niya ay walang paggalang, kundi puno ng exasperation. Natahimik ang buong lobby. Ang ilang mga bisita na malapit sa pinto ay napatingin. Naramdaman ko ang pag-init ng tenga ko. Narito na, ang paghatol.
Ang pagpasok namin sa main hall ay parang pagpasok sa ibang mundo. Ang silid ay napakalaki, pinalamutian ng ginto at kristal. May malaking Christmas tree na abot hanggang kisame. Ang mga bisita ay nakasuot ng mga gown at tuxedo. May hawak na mga mamahaling inumin. Ang hangin ay amoy pera at kapangyarihan. At heto ako, nakatayo sa may pintuan, tumutulo ang tubig mula sa laylayan ng aking bestida, nag-iiwan ng mantsa ng putik sa kanilang imported na marble floor. Natahimik ang buong silid nang pumasok kami ng tuluyan. Tumigil ang piano, tumigil ang mga pag-uusap. Ang mga social elite ng Maynila, ang mga taong nakikita ko lang sa dyaryo at TV, ay sabay-sabay na lumingon at tiningnan ang bedraggled woman na nakapasok sa kanilang velvet robe. Naramdaman ko ang bawat tingin, bawat taas ng kilay, bawat bulong sa likod ng mga pamaypay at baso. Sino yan? Bakit ganyan ang suot niya? Kasambahay ba yan na napasama? Nakakaawa naman. Ito ang eksaktong kinatatakutan ko sa loob ng 3 taon. Ang husgahan, ang makitang kulang, at ang i-dismiss bilang walang halaga. Ang hiya ay kumakalat sa pisngi ko na parang apoy. Gusto kong bumuka ang lupa at lamunin ako. Gusto kong tumakbo pabalik sa ulan kung saan walang nakakakita sa akin. Lumapit si Amanda kay David. Ang bulong niya ay stage whisper, sinadya para marinig ng mga nasa paligid at para iparamdam sa akin na ako ay isang abala. David, nakakahiya ito, sabi niya ng madiin. Nakatingin ang lahat. Tingnan mo ang nanay mo. Sinisira niya ang atmosphere. Baka kailangan niyang umuwi muna at magpalit. Dali, paalisin mo na. Tiningnan ko si David. Nagmamakaawa ang mata ko na ipagtanggol niya ako. Nasabihin niyang, hayaan mo siya, nanay ko yan. Pero yumuko lang si David. Hindi siya makatingin sa akin. Ang katahimikan niya ang pinakamasakit na insulto. Ang anak na pinalaki ko, na ipinaglaban ko, ay ikinahihiya ako ngayon. Pero bago pa makasagot si David o makagawa ng hakbang, lumapit ang tatay ni Amanda. Si Richard Whitman, ang CEO ng kumpanya. Ang lalaking laging tinitingala ni David. May commanding presence siya, suot ang isang itim na suit na halatang napakamahal. Tumigil siya sa harap ko. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa at ang ekspresyon niya ay parang nakakita siya ng ipis sa kanyang pagkain. Magalang pero nandidiri. Maria, sabi niya. Ang tono niya ay polite pero napakalamig. Mabuti at nakarating ka kahit sa ganitong kalagayan. Huminto siya sandali para bigyang diin ang itsura ko. Tiningnan niya ang mantsa ng grasa sa damit ko. Gayunpaman, pagpapatuloy niya. Sa tingin ko, mas magiging komportable ka at ang ibang mga bisita kung umalis ka muna at maglinis. Baka gusto mong umuwi muna? Lubos naming maiintindihan. Ang damit mo? Huminto siya ulit at ngumiti ng pilit. Hindi ito angkop para sa gabing ito. Ang mensahe ay malinaw at matalim parang kutsilyo. Umuwi ka. Huwag mo kaming ipahiya. Hindi ka nababagay dito. Naramdaman kong nag-init ang buong mukha ko sa kahihiyan. Ang luha ay namuo sa gilid ng mata ko. Ang sakit ay hindi dahil sa pagpapauwi sa akin, kundi dahil sa paraan ng pagtrato nila sa akin na parang dumi. Wala man lang nagtanong kung okay lang ba ako matapos ang bagyo. Wala man lang nag-alok ng tuwalya. Ang tanging inalok nila ay ang pinto palabas. Tumingin ako kay David ulit. David? Tawag ko ng mahina. Tumingin siya sa akin, puno ng awa, pero mas puno ng takot sa biyenan niya. Ma, sabi niya, baka tama si Papa. Baka mas mabuting magpahinga ka na lang muna. Masama ang pakiramdam mo, di ba? Ihahatid na lang kita. Doon nadurog ang puso ko ng tuluyan. Ang sarili kong anak, kinampihan sila. Handa na akong magpaalam. Handa na akong tumalikod at tanggapin na talo na ako. Handa na akong umuwi at hindi na muling magpapakita. Ang buong effort ko, ang bawat piso na inipon ko, ang pagsuong ko sa bagyo, lahat na sayang. Ako ay isang nobody sa mundong ito ng mga somebody. Huminga ako ng malalim, pinipigilan ang hikbi. Sige po, sabi ko ng mahina. Pasensya na po sa abala, aalis na lang po ako. Tumalikod ako para umalis. Isang hakbang, 2 hakbang.
Pero bago ako makalabas ng pinto, bago ako tuluyang lamunin ng dilim ng gabi at ng aking sariling kahihiyan, isang boses ang pumutol sa awkward silence ng silid. Isang boses na hindi malakas, pero may bigat na kayang patigilin ang mundo. Sandali lang. Ito ay boses ni Lola Elena. Huminto ako. Huminto ang lahat. Sa totoo lang, Richard, sabi ni Lola Elena, habang naglalakad papunta sa gitna ng silid, basa pa rin ang coat at magulo ang buhok. Sa tingin ko, bago pa alisin si Maria, dapat marinig ng lahat ang mabuting gawa na ginawa niya bago siya magpalit ng damit. Ang tono ni Lola Elena ay banayad, pero may authority na hindi matatawaran. Parang reyna siya na nag-utos sa kanyang mga nasasakupan. Tiningnan niya si Richard sa mata at nakita ko ang bahagyang takot sa mukha ng CEO. Pagkatapos ng lahat, nagpatuloy siya, habang dahan-dahang tumitingin sa mga mukha ng mga bisita na kanina ay nandidiri sa akin. Ang kabaitan ay napakabihira na sa mga araw na ito. Sa mundong ito, puno ng negosyo at social status at pagpapanggap. Ang simpleng pagtulong sa kapwa nang walang hinihintay na kapalit, iyon ang dapat ipagdiwang. Doon ko napagtanto. Hindi lang niya ako pinagtatanggol. Gagamitin niya ang pagpapahiya na ito para turuan ang kanyang pamilya. Para ipakita ang mas malalim na halaga na matagal na nilang nakalimutan. Hindi lang ako tinulungan ni Maria sa nasiraan ng sasakyan. Inihayag ni Lola Elena sa lahat. Ang bawat salita niya ay malinaw. Isinakripisyo niya ang sarili niyang hitsura, ang kanyang oras, ang kanyang damit na pinaghandaan niya, para masiguro na hindi ako ma-stranded sa mapanganib na panahon. Iyan ang uri ng karakter na dapat nating ipagdiwang sa Paskong ito. Hindi ang dami ng perlas na suot ninyo o ang mahal ng inyong sasakyan. Tumayo ako roon, literally na tumutulo ang tubig sa kanilang mamahaling alpombra. Pakiramdam ko, isa akong specimen sa ilalim ng mikroskopyo. Ang hiya ay nandun pa rin, pero may humalong pag-asa. Ilan sa inyo ang huminto? Tanong niya. Ang matalas niyang asul na mga mata, nag-scan sa mga mukha ng mga piling tao ng Maynila. Dumaan kayo sa daang iyon. Nakita ko ang mga sasakyan ninyo. Ilan ang pumili na tulungan ng isang estranghero bago ang paggawa ng magandang impresyon. Ang katahimikan sa silid ay bingi. Walang sumagot. Walang makatingin sa kanya. Siyempre, wala. Lahat sila preoccupied sa kanilang sariling image, sa kanilang sariling komodidad. Nakita ko ang mukha ni Amanda. Puti. Parang may kinain siyang maasim. Si David, hindi makatingin sa akin. Nakayuko sa hiya. Inay, simula ni Richard, naglalaro pa rin ang kanyang tono. Sinusubukang bawiin ang kontrol. Hindi naman sa ganon. Pero itinaas ni Lola Elena ang kanyang eleganteng kamay. Hindi pa ako tapos, Richard. Ang kanyang boses, kalmado, pero may puwersa na parang kulog. Huwag mo akong uunahan. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Isang ngiti ng pag-asa. At sa sandaling iyon, alam kong hindi ako nag-iisa. Ang utos ni Lola Elena kay Richard na huwag mo akong uunahan ay nagpatahimik sa buong ballroom. Ang hangin sa silid ay tila bumigat. Ang mga bisita na kanina ay nagbubulungan at tumatawa ay biglang tumahimik, hinihintay ang susunod na mangyayari. Lahat ng mata ay nakapako sa amin. Ang makapangyarihang matriarch na basa ang buhok, ang CEO na namumutla sa hiya, at ako, ang basahan sa gitna ng kanilang palasyo. Lumapit si Lola Elena sa akin. Hinawakan niya ang balikat ko. Ang hawak niya ay mainit at matatag, parang sinasabi niyang huwag kang bibitaw. Humarap siya sa karamihan, sa mga kaibigan ni Amanda, sa mga business partners ni Richard, sa mga taong humusga sa akin sa unang tingin pa lang. Maria, sabi niya sa akin, pero ang boses niya ay sapat ang lakas para marinig ng lahat, kahit walang mikropono. Pwede mo bang sabihin sa lahat ng detalyado kung ano ang eksaktong ginawa mo para tulungan ako kanina? Gusto kong marinig nila. Gusto kong magtago. Gusto kong lamunin ako ng lupa. Pero tiningnan ko si Lola Elena at nakita ko ang tiwala sa kanyang mga mata. Nakita ko rin si David sa gilid, nakayuko pa rin. Naisip ko, kung hindi ako magsasalita ngayon, habang buhay na akong yuyuko. Habang buhay na akong magiging nakakahiya.
Ito na ang pagkakataon ko para bawiin ang pangalan ko. Huminga ako ng malalim, inaalala ang boses ng yumaong asawa kong si Frank. Kaya mo yan, Maria. Lagi niyang sinasabi. Gumamit po ako ng Coca-Cola. Panimula ko, medyo nanginginig pa ang boses. May ilang tumawa sa likod, isang mahina at mapang-asar na tawa. Coca-Cola? Tiningnan sila ni Lola Elena ng matalim at agad silang tumahimik. Ituloy mo, Maria, utos niya. Ang baterya po ng sasakyan ni Lola Elena ay puno ng corrosion. Paliwanag ko, mas matatag na ngayon. Puti na po ang mga terminals dahil sa luma at sa panahon. Hindi po dumadaloy ang kuryente. Wala po kaming tools. Wala kaming WD-40 o baking soda. Nasa gitna po kami ng bagyo. Tumingin ako sa mga tao. Kaya naalala ko po ang turo ng asawa ko. Ang carbonation at ang acid sa soft drink ay kayang tunawin ang dumi sa bakal. Kinuha po namin ang baon niyang Coke. Ibinuhos ko ito sa makina. Hinintay naming bumula. Kinuskus ko po gamit ang susi ng kotse dahil wala akong brush. At pagkatapos, umandar po ito. Praktikal na kaalaman, dagdag ni Lola Elena. Inuulit ang sinabi ko kanina pero ngayon ay may halong paghanga. Diskarte. Inilapat ng walang pag-aatubili para tulungan ang isang nangangailangan. Naglakad si Lola Elena sa gitna ng silid. Iniwan ako sandali para tingnan ng mga bisita. Narinig niyo ba yon? Coca-Cola. Isang bagay na itatapon lang natin o iinumin ng walang isip-isip. Pero sa kamay ng isang taong may malasakit at may diskarte, naging solusyon ito para makauwi ako ng ligtas. Humarap siya kay Richard at Amanda. Wala siyang inalala sa mamahaling damit niya. Wala siyang inalala kung masisira ang makeup niya. Ang inisip lang niya ay, may taong nangangailangan, kailangan kong kumilos. Agad na aksyon para lutasin ang problema. Humakbang si Amanda palapit. Ang ngiti niya ay pilit na pilit, parang nasasaktan siya. Ang hiya na nararamdaman niya kanina para sa akin ay napalitan ng takot na baka mapahiya siya ng lola niya. Lola, sabi ni Amanda, ang boses ay matinis at puno ng kaba. Napaka-inspiring po ng kwento, talaga. Pero baka hayaan na nating maglinis si Lola Maria bago tayo magpatuloy? Baka nilalamig na siya at, tiningnan niya ang putik sa sahig. Sinisira niya ang aesthetic ng party. Hindi niya sinabi ang huling pangungusap, pero narinig ng lahat ang ibig niyang sabihin. Bago ano, Amanda? Ang tono ni Lola Elena ay soft, pero may bakal sa ilalim. Bago niya tayo mapahiya, iyon ba ang iniisip mo? Namutla si Amanda. Hindi naman po sa ganoon. Sa tingin ko, putol ni Lola Elena, ang hitsura ni Lola Maria ngayon. Ang basang buhok, ang mantsa ng grasa sa kamay, ang putik sa sapatos, ay eksaktong hitsura ng isang taong inuuna ang pagtulong sa iba kaysa sa sarili niyang komportable. Napakaganda niyan, sa totoo lang. Mas maganda pa kaysa sa pinakamamahaling gown dito sa silid na ito. Naramdaman ko ang init na kumalat sa aking dibdib. Sa unang pagkakataon sa 3 taon, may nagtatanggol sa akin. Hindi lang basta nagtatanggol, kundi ipinagmamalaki ako. Sa isang public setting, sa harap ng buong pamilya at business circle nila. Ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan ay tumulo na, pero hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa relief. Ngayon, nagpatuloy si Lola Elena ng masigla. Naniniwala akong nararapat kay Lola Maria na i-enjoy ang party na ito. Sa estado niya ngayon, hindi niya kailangang magpalit dahil ang authenticity o pagiging totoo ay mas mahalaga kaysa sa artifice o pagpapanggap. Kung may ayaw sa itsura niya, malaya kayong umalis sa pamamahay ko. Ang huling pangungusap ay isang banta. My house, my rules. Tumikhim si Richard. Alam niya kung saan nakapangalan ang titulo ng lupa. Alam niya kung sino ang may hawak ng purse strings. Ang kanyang mga mata ay nag-o-overtime sa kalkulasyon. Alam niya ang pagsalungat sa ina niya ng lantaran ay isang malaking pagkakamali na maaaring ikabagsak ng kanyang posisyon. Siyempre, inay, sabi ni Richard, pinipilit ang isang ngiti na hindi umabot sa mata. Maria, pakikomportable mo ang sarili mo. Kukuha lang ako ng maiinom para sa'yo. Welcome ka dito. Ang mga tingin sa akin ng mga bisita ay nagbago.
Mula sa pagtatapon, dismissal, at pandidiri, naging pag-uusisa, curiosity, at paghanga. Biglang naging interesante ang basahan. Itinaas lang ni Lola Elena Whitman ang status ko gamit ang ilang salita. Mula sa pagiging nobody, naging VIP ako sa isang iglap. Lumapit ang isang matandang lalaki na may suot na tuksedo. Narinig kong tinawag siyang senator kanina. Mrs., sabi niya, inaabot ang kamay niya kahit na marumi ang kamay ko. Napakagandang kwento. Alam mo, mahilig din ako sa kotse. Ibang klase ang ginawa mo. Salamat po, bulong ko, hindi makapaniwala. Lumingon ako kay Lola Elena. Salamat po, bulong ko sa kanya. Ngumiti siya at sa ngiting iyon, nakita ko ang isang kakampi. Isang kaibigan. Mahal ko, nagsisimula pa lang tayo. Marami pa tayong pag-uusapan. Huwag kang aalis sa tabi ko. Ang gabing iyon, na inakala kong magiging pinakamasaklap na gabi ng buhay ko, ay naging simula ng aking pagbangon. Ang sumunod na oras ay lumipas na parang panaginip. Kumain ako sa tabi ni Lola Elena. Ang mga tao na kanina ay umiiwas, ngayon ay lumalapit para makinig sa kwento ng Coca-Cola Mechanic. Si David ay nasa tabi ko, tahimik, tila nag-iisip ng malalim. Si Amanda naman ay nasa kabilang dulo ng mesa, hindi makatingin sa akin. Pagkatapos ng hapunan, tumayo si Lola Elena. Pumunta tayo sa aklatan, sabi niya. Doon nagaganap ang totoong usapan, malayo sa performance ng hapunan. Ang aklatan ng mga Whitman ay isang silid na amoy lumang papel at mahogany. Puno ng libro ang mga pader mula sahig hanggang kisame. May mga oil paintings ng mga matatandang ninuno na nakatingin sa amin ng seryoso. Kaming pamilya lang ang nandoon, kasama si Ate Santiago, ang abogado ng pamilya. Sinubukan ni Richard na ilihis ang usapan, halatang kinakabahan. Inay, baka bukas na natin pag-usapan ang quarterly reports. Pagod na ang lahat. Pasko naman. Sa katunayan, ni-review ko na yon kanina, sabi ni Lola Elena, na upo sa kanyang paboritong silyon na parang trono. Nakakabahala, sa totoo lang. Hindi ang numbers, Richard, kundi ang etika. Maayos ang takbo ng kumpanya, depensa ni Richard. Matatag ang kita, tumaas ang stock natin ng 10% ngayong taon. Matagumpay sa pananalapi. Oo, sagot ni Lola Elena. Pero nawawala na tayo sa ating mga founding values. Kailan huling nagbigay ang Whitman Industries ng makabuluhan sa komunidad na nagtayo sa ating tagumpay? Kailan tayo huling tumulong sa mga nasalanan ng bagyo? Ang balita ko, binawasan mo pa ang budget para sa charity. Inay, ang community relations, mamahaling overhead lang iyan, katwiran ni Richard. Negosyo ito, hindi charity ward. Tumayo si Lola Elena. Ang galaw niya ay mabilis para sa kanyang edad. Lumapit siya sa isang malaking portrait sa itaas ng fireplace. Larawan ito ng isang babaeng nasa 40s, nakatayo sa harap ng isang maliit na tindahan. Ito ako noong 1969, sabi ni Lola Elena. Tumingin siya sa amin. Pero alam nating lahat ang totoo. Si Harold ay isang mabuting tao, isang guro, pero wala siyang alam sa negosyo. Ako ang nagtayo nito. Nanlaki ang mata ni Amanda. Lola? Akala ko, hinayaan ko lang na isipin nilang si Harold ang nagtayo ng kumpanya, pag-amin ni Lola Elena. Dahil noong mga panahong iyon, ang isang babae na nagmamay-ari ng business ay hindi sineseryoso. Diskriminasyon ang inaabot. Mas simple kung si Harold ang public face, habang ako ang gumagawa ng trabaho sa likod. Ako ang nagpupuyat. Ako ang nakikipag-usap sa mga supplier. Ako ang nagkukumpuni ng makina kapag sira. Lumingon siya at tumingin sa akin ng diretsyo. Si Lola Maria, sabi niya, pinaalala niya sa akin kung sino ako noong nagsisimula pa lang ako. Isang taong hindi takot madumihan ng kamay. Isang taong naglutas ng problema at tumulong sa tao, kahit anong hitsura, kahit walang nakakakita. Iyan ang ugali na nagtayo sa pamilyang ito. Hindi ang pagsuot ng suit at pag-upo sa aircon. Naglakad siya palapit sa akin. Maria, may proposition ako sa iyo. Gusto kong alukin ka ng consulting position sa Whitman Industries. Ang titulo ay Head of Community Engagement and Values Implementation. Napasinghap ako. Lola Elena, hindi ko po alam.
Sisimulan natin sa 6 na buwan na kontrata, patuloy niya. Ang sweldo ay 4,200,000, 4,200,000 piso para sa kalahating taon. Kung magustuhan mo, gagawin nating permanente. Napakalaki ng sweldo, halos himatayin ako. Shocked ang lahat. Si Amanda ay napaupo sa sofa. Ma, hindi niyo pwedeng gawin iyan. Sigaw ni Richard tumayo sa galit. Dahil lang sa marunong siyang mag-ayos ng kotse gamit ang soft drink, wala siyang MBA, wala siyang corporate experience. Ang soft drink, Richard, ay kumakatawan sa simplicity, resourcefulness, at pagiging praktikal, sagot ni Lola Elena ng matatag. Sa ilalim ng pamumuno mo, nawala ang mga iyon. Naging cold at arrogant ang kumpanya natin. Ang satisfaction ng ating mga empleyado, bumaba. Kailangan namin ang karakter ni Lola Maria. Ang business skills, natututunan yan. Ang puso, hindi. Humarap siya sa akin. Maria, wala kang corporate experience, tama. Pero mayroon kang experience sa pagiging tao. Alam mo kung paano makinig sa maliit na tao. Alam mo kung paano gumawa ng mabuti kahit walang reward. Tatanggapin mo ba? Tiningnan ko si David. Nakita ko ang takot sa mata niya, pero sa likod ng takot, nakita ko rin ang paghanga. Sa wakas, nakita niya ako hindi bilang isang pabigat, kundi bilang isang tao na may halaga. Ma, sabi ni David ng mahina, kaya mo yan. Huminga ako ng malalim. Anak, ginugol ko ang 3 taon para lang magkasya sa mundong ayaw sa akin. Sinubukan kong maging maliit para hindi ako makasagabal. Ngayon, binibigyan ako ni Lola Elena ng pagkakataong tulungan ng mundong iyon na maging mas mabuti. Paano ako tatanggi? Tumingin ako kay Lola Elena at ngumiti. Tinatanggap ko po ang posisyon, Lola Elena, hindi para sa pera, kundi para sa dangal na nawala sa kumpanyang ito. Ngumiti si Lola Elena. Excellent! James, pakihanda ang mga papel. Tiningnan niya si Richard. Mananatili ka bilang CEO, Richard. Pero ito ay course correction. Hindi ko aalisin ang legacy mo, pero i-ensure ko na ang legacy na iyon ay may puso at kaluluwa. At si Maria ang magiging mata at tenga ko. Umalis ako sa party na iyon ng gabing iyon. Ang masisikip kong sapatos ay masakit pa rin. Ang mantika sa damit ko ay nandoon pa rin. Pero ang pakiramdam ko ay magaan. Hindi na ako ang outsider na naiinsulto. Ako na ang partner sa pagbuo ng isang mahalagang bagay. Ang bagyo sa labas ay tumigil na. Ang hangin ay sariwa. At habang nagmamaneho ako pauwi sa aking maliit na apartment, alam kong hindi lang nagbago ang aking damit ang Pasko party na iyon. Binago nito ang buong kinabukasan ko. Napatunayan ko na ang tunay na yaman ay hindi nasa bulsa, kundi nasa kung anong kayang gawin ng iyong mga kamay at ng iyong puso para sa iba. Nakatayo ako doon, sa gitna ng napakalaking aklatan na amoy lumang papel at mamahaling kahoy. Ang mga matang dating mapanghusga sa akin, ang mga mata ni na Richard, Amanda, at ng kanilang mga kaibigan, ngayon ay punong-puno ng gulat at paghanga. Hindi sila makapaniwala sa narinig nila. Inalok ako ni Lola Elena ng isang posisyon na hindi ko man lang pinangarap. Head of Community Engagement. At ang sweldo? 4,200,000 piso sa loob lamang ng 6 na buwan. Uulitin ko para sa inyo, dahil kahit ako ay nahihirapang maniwala. 4,000,000. Para sa isang tulad ko na nagkakasya lang sa maliit na pensyon, na nagbibilang ng bawat sentimo sa palengke, ang halagang iyon ay parang panaginip. Halos himatayin ako sa kinatatayuan ko. Pero mas higit pa sa pera ang tumatak sa puso ko. Mas higit pa sa salapi ang mga salitang binitiwan ni Lola Elena. Tinitigan niya ako sa mata at sinabi niya ang isang bagay na dadalhin ko hanggang sa aking pagtanda. Sabi niya, Maria, ang skills sa negosyo, napag-aaralan niyan. Ang pagbabasa ng financial report, natututunan niyan sa paaralan. Pero ang busilak na puso, ang kusa sa pagtulong ng walang hinihintay na kapalit, hindi iyan nabibili sa bookstore, hindi iyan natututunan sa unibersidad, ipinapanganak iyan sa loob ng tao. Doon ko naramdaman ang pagtulo ng luha ko. Sa loob ng 3 taon, pinaramdam sa akin na ako ay kulang. Na ako ay walang halaga dahil wala akong titulo, wala akong mansyon, at wala akong designer bag.
Pero sa gabing ito, pinatunayan ng isang tunay na bilyonaryo na ang aking dangal, ang aking pagkatao, ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng yaman nila. Tumingin ako kay David, ang anak ko. Nakita ko siyang tumango. Sa wakas, nakita ko ang respeto sa kanyang mga mata. Hindi na siya nahihiya sa akin. Ipinagmamalaki na niya ako. Huminga ako ng malalim at sinabi ko, "Tinatanggap ko po, Lola Elena. Tinatanggap ko po ang hamon." Umalis ako sa mansyon na iyon ng gabing iyon. Suot ko pa rin ang burgundy dress na may mantsa ng grasa at putik. Masikip pa rin ang sapatos ko at masakit sa paa. Basang-basa pa rin ang buhok ko. Sa paningin ng iba sa labas, mukha siguro akong kawawa. Pero mga kaibigan, maniwala kayo sa akin. Napakagaan ng pakiramdam ko, parang lumulutang ako. Pumasok ako sa party na yon bilang isang outsider, bilang isang basahan na kinahihiyang ipakilala. Pero lumabas ako bilang isang partner, isang kasama sa pagbuo ng magandang kinabukasan. Kaya sa inyong lahat na nakikinig sa akin ngayon, lalo na sa mga kapwa ko lola at lolo, na minsan ay nararamdamang wala na silang halaga. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Huwag ninyong isipin na dahil matanda na tayo o dahil wala tayong maraming pera, ay wala na tayong silbi. Ang tunay na yaman ay wala sa bangko. Ang tunay na yaman ay nasa kung paano ninyo tratuhin ang inyong kapwa kapag walang nakatingin. Ang kabaitan ay isang puhunan na hindi nalulugi. Tandaan ninyo ito. Minsan, ang isang simpleng bote ng Coca-Cola at isang pusong handang tumulong ay sapat na para baguhin ang buong buhay mo. Ako si Lola Maria at ito ang aking kwento. Maraming salamat sa pakikinig.